Matamis at makulit na umaga ang sorpresang dala ng Lunes sa morning. Balitaktakan, mayat niya. Mayat nga talaga. Wow! Napakamahinhin naman Oo, natin mahinhin today. I love it. tayo. It's already Monday, third week of November 17, Lunes. Pagkatapos ng napaka-busy na weekend. O, nandito na naman tayo at mas magiging busy na naman for the weekdays. Parang hindi ko nga na-feel yung weekend. Hindi mo na-feel, Hindi pero ko nabusog na-feel. ka. Yun lang. Pero, diba? pwede naman. Oo, pero nakakamiss talaga yung magising ka ng 10, gano'n. Diba? Ang sarap-sarap yung magising ka sana ng 11, nagising ka na nga ng 11, matutulog ka ng 12 ulit. Ang nakakaloka, natulog ako ng Friday ng gabi ng parang 3. Nagising ako ng 7. AM din lang. Oo, parang my walang gosh. silbi. Alam mo yung Ewan ko katawan ba? mo kasi talaga nagkaroon ka na ng body clock. Oo. So, little by little, ang katawan ng mga tao talaga nagiging relo. Totoo Lalo yan. na sa mga empleyado, Well, diba? normal na Hirap. yun. Very normal nga naman talaga siya. At gawin din natin, hindi lang dapat normal. Ang linggo natin ito, dapat more excitement. Kasi nga, paparating na ang buwan ng Desyembre. Totoo. Parang ngayon pa lang, nararamdaman mo na talagang holiday na. Diba? Kasi the weather. The weather is colding already. Yeah, colding already. Hindi, pagparating na ng mga bandang alas 4 ng hapon, medyo malamig na yung ihip ng hangin. Totoo yan. Alas 4 yan. Talagang inurasan ko. Tapos mag-i-start na namang tatamarin tayong gumising ng 5, tapos maliligo. Ay, iba yung lamig kaninang umaga. Yeah, kaya iniisip ko, gabi na lang ba ako maliligo or itutuloy ko yung umaga? Sabi ko nga din, hindi kaya pwedeng magtrabaho na lang ako ng gabi, tapos wag na ako magising muna ng umaga. Hindi pwede yun. Oo, Pero happy yan. Ang magandang gawin natin talaga ngayon, alam namin natin yung lamig or yung ginaw, yung simoy ng hangin na talagang ang daladala niya ay simoy ng pag-asa. Wow. Ng pagmamahal at ng Pasko. Oo. At ang masarap kasama, pag ganyan talaga, ay hindi mawawala dyan ang hot chocolate, hot tea, hibiscus, masarap yun. Very healthy. Yung hibiscus. Yes. Or hindi naman kaya kape. Yeah. Ang very classic na kape na may kasamang honey. Wow. Ano ang Tagalog ng honey ulit? Puyot. Puyo. Puyot pukyutan. Pulot. Pulot pukyutan. Sa amin, pulot. Pulot. Oh. Sa amin naman, honey. Wow! Parang gano'n itong US. Anong Ilocano ng honey? Oo. Sino may alam ng Ilocano ng Kamok honey? pulot. Pulot? Diba? Ada sa bali na. Ada kinyay sa bale. Wow. Kung Okay. sino naman, ha? Ah? Dungo. Dungo? Dungo is, iba yon. Yung honey kasi yung dungdungwen ka. Oo. Iniirog kita. Dungo. Iba yung honey? Oo, pero diba, mali ang translator po ninyo. Sa lahat ng mga nanonood ng mga Ilocano dyan, ano nga bang Ilocano ng honey? Sabihin nyo nga dyan sa comment section natin. Live na live po tayo ngayon sa Regional News Group RNG Luzon. Sa mga nanonood ng television nila dyan, paglalabas na kayo, nood lang po kayo online. Totoo po yan. And of course, habang nasa social media naman po kayo nanonood ng aming live, huwag nyo na rin pong kalimutan na mag-like and mag-subscribe sa aming mga social media platforms dahil meron po tayo sa Facebook, X, Instagram, YouTube, Threads, and of course, TikTok. Yes. Ay, alam ko na. Diru. Diru? Oo, diru. Ngayon ko lang ulit narinig yan, pero it's a very familiar word for me, diru. Diru, I'm Ilocano, but I don't know the Diru. word. Idiru man eh. mga ka-MB. Total, pinag-uusapan na rin naman natin ang honey. Honey hacks naman tayo ngayon dahil ano yan? Paano? Paano natin malalaman kung real ba o fake ang isang delicious na syrup? Wow. Delicious na syrup. Alamin natin yan dito sa Fact na Fact. What's up mga ka-MB? Welcome to Real or Peke. Ang ating topic for today ay tungkol sa napaka-delicious na delicacy. Masarap itong marinig kung galing sa crush mo. Pero mas masarap ito kung natural at galing kay Mother Nature. Ito ang honey. Matamis, malagkit, ginintuan. Ang salitang honey ay nagmula sa Old English word na hunig dahil sa natural na kulay nito na golden o yellow.
Nakakatulong ito para mapabuti ang ating immunity, gut health, heart health, at energy levels. Samahan mo pa ng luya at lemon para sa sipon, ubo, at sore throat. Pero hindi lahat ng honey ay created equal. Sa panahon ngayon, halos kakaunti na lang ang nagbebenta ng puro at all-natural na honey. At dahil sa lumalaking demand nito, madalas ang mga nakaboteng pulot sa merkado ay hinahaluan na lang ng artificial flavors. Ayon sa DOST, 80% ng mga honey na binibenta sa mga market ay artificial. Ang totoong honey ay gawa ng mga masipag nating bubuyog, kung saan isa-isa nilang kinokolekta ang nectar sa mga bulaklak at saka iniimbak sa isang honeycomb. Ito ay makapal, mabango at puno ng natural enzymes, antioxidants at antibacterial properties. Sa kabilang banda, ang artificial honey naman ay hinahaluan ng additives katulad ng glucose, corn syrup, flavoring at kung ano-ano pa para makatipid sa gastos ng mga raw ingredients. Dahil sa mga ito, mas nawawala na ang natural components at tunay na lasa ng authentic honey. Pero ito dumako naman tayo sa exciting part. Paano nga ba natin malalaman kung real o peke ang isang honey? Kailangan basahin ang labels. Hindi lahat ng may 100% pure sa label ay real. Ang totoong honey ay may iisang ingredient lang sa label. At syempre, yun ay honey. Kailangan mo ring tignan ang FDA approval. Chine-check muna ang quality ng mga honey na nire-register sa FDA bago ito bigyan ng seal of approval. Kailangan may water testing din. Ang tunay na honey, kapag hinulog sa tubig, ay hindi agad-agad malulusaw kagaya ng asukal. Dapat buo pa rin ito at makapal ang consistency. At ang crystallization. Kapag matagal na ang honey mo, maaaring mamuo ang mga crystals dahil sa natural components nito. Kung nanatiling syrup lang ang honey na nabili mo, mataas ang chance na artificial yan. Mula sa tsaa hanggang sa tinapay, ang honey ay hindi lang pampatamis sa araw-araw nating buhay. Ito ang pundasyon ng suporta natin para sa mga local bee farmers, sa ating kultura, at syempre, pati na rin sa ating sarili. Kaya mga ka-MB, ano pang hinihintay nyo? Bumili na rin kayo ng honey to enjoy with your family or with your honey. Or with your honey, dong-dong when kanto. Wala. Pero alam mo, meron pang isang testing ang napapanood natin sa social media pagdating sa purong honey. Ano? Yan yung meron kang ilalagay na water sa isang plate. Yes. Konti lang. Then tsaka mo ilalagay yung honey doon. Oh. Ngayon, kailangan mo siyang parang aalog-alugin mo ng very, very light. At dapat, ang real na honey, nagpapakita siya ng honeycomb na design. Ay, ganun ba? Oo, yung may ganon, yung may kwadrado-kwadrado. Yes. Kailangan ganon. Doon mo malalaman na real talaga yung honey na nabili mo. I see. Kasi yung mga peke na honey, hindi siya nagpo-form ng ganon. Tapos madaling Oo. matunaw. Yun yung isa sa Yes. mga napapansin ko. Pero maganda yon. Ako tinitignan ko talagang nagpapakita siya. Nagiging honeycomb talaga siya. Saan ka bumibili ng honey? Ha? Hindi ako bumibili ng Saan? honey. Mahal sila ngayon. Iba yun! Iba yun! Iba ba kain yun? Iba yun. Sorry. Hindi, sa may palengke meron din eh. Pero sabi ko nga, kapag hindi mo na tinest, hindi ka naman pwede mag-test bago mo bilhin eh. Totoo. Bibilhin mo muna bago mo matest. Kung peke yun, ay hindi na ako bibili doon. Ganon. Oo. Oo. Pero ang sarap ng honey. Yes, ang sarap Sarap talaga ng na. honey. Lalo na kapag kasama niya na ay pancake. Ay, pancake sa'yo. Oo, Sa amin, dati. minamarinate namin ang cloves of garlic doon. Tapos yun yung ginagamit namin pang sa ubo. Wow! Hala, So totoo. siya, Hindi nyo ba yun alam? Minamarinate nila Totoo. sa honey. Isa yun sa parang herbal na pwede mong kainin kapag you're not feeling well, inuubo ka, may flu ka, ganon. Effective siya for me. Oo. Pero hindi ako madalas kasi pag alam mo naman, pag ubot-sipon sa akin, Oo. meron na akong isang ginagawa Ano na kalamansi. Oh? Oo, kalamansi at yung isang bagay na hindi natin pwedeng sabihin. Oh. Malakas yun, girl. Sabi ko sa'yo, isang ganun lang, tanggal kinaumagahan. Oo. Pero kung sakaling honey man, doon ako sa ginger tea.
Ay, oo. Ginger Sarap. tea with honey. Irinda. Kahit ano namang kinds of tea, O masarap. minsan nga, pati yung gumagawa ng honey, kinakain ko na. Wag! Yung mga bubuyog na yan. Total, sa kanila din lang naman galing, kainin natin sila. O Diyos, hindi, masama po yun. Oo, hindi naman kayo, mga bulaklak mismo. Oo. Ikaw na ang magkumuha. Ikaw na Magsilip-silip mag-extract. naman. Mapait pa yun. Mamaya hindi ka patawarin ng mundo, no? Kasi Bakit? merong The Bee movie yata, kung hindi ako nagkakamali. May The Bee movie na nag-alsabalutan yung mga bubuyog. Yes. Kasi may nakita sila na gumagawa or factory ng peking honey. Yung mga bubuyog, sabi nung wala na tayong gagawin. Nung natigil yung production ng mga bubuyog ng honey, lahat ng wala ng pollination na nangyari. Wow, So pollination. nagkasala ang mundo. Ah, So ganun ba matakin mo yun? yun, a very very small na creation, Yes. ang laki ng impact niya sa mundo. Diba? Ah. Tayo din, parang tayo, maliliit lang tayo sa mundo, pero we have a great impact, big impact, kapag tama yung ginawa mo. Yun And lang. your choices and the decisions you have in life. Ganun ba dapat? Kailangan, ikaw, tama ba ang desisyon? Oy, mas marami ang tama kaysa sa mali. Ako medyo dumami na Daming yung mali. mali. Kasi, di ba sabi nila, pag may pagkakamali ka, wag mo lang ulitin yung iisang pagkakamali. Dapat magbago ka ng pagkakamali para dumami. Bastos ka. Hindi, eme lang po Eme yun, lang ha? po yun. Nakikita natin joke yun. Sana mapatawad tayo ng panahon. Panahon. Pero speaking of pagpapatawad, nako mga ka-MB, dyan naman ang ating balitaktakan ngayong umaga. Ilabas nga natin ang ating tanong dito sa Balitaktakan. The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions and insinuations made by the host or guest do not reflect those of the show, the management, and the network. Ayan, ang ating katanungan ngayong umaga ay kailangan pa rin bang humingi ng kapatawaran kung matagal na panahon na ang lumipas at naka-move on na ang pinagkasalaan. Oo. So parang matagal, kunyari, nagkahidwaan tayo. Tapos, super nagkahidwaan tayo, nasaktan kita. Wow! Nasaktan kita. Then after siguro 5 years, sabihin natin, 6 years, naka-move on na ang lahat, naka-move on ka na rin, kailangan ko pa rin bang humingi ng kapatawaran sa'yo? Yes, dapat. Diyan tayo dapat lang. Ano man ang nangyari, kahit pumano pa yung isang tao, humingi ka pa rin ng tawad para sa akin. Not hindi to para hindi dahil to naka-move on ka na, pero para magkaroon ka rin ng peace of mind kasi I don't believe na kapag may ginawa sa yung matindi, bigla kang makaka-move on, mapapatawad mo yung isang tao. I don't believe in that. Yes. Siguro na forget mo, pero once kasi na nandyan na siya, you will always remember that thing. Exactly. Alam mo yung tipong kapag nakita mo na siya, kunyari matagal ng panahon, tapos nagkita kayo, babalik at babalik yung nagawa niyang mali eh. Kahit diba? sabihin mong i-admit mo, i-gaslight Na mo yung okay sarili na mong ako, okay na ako, kahit makita ko siya, I'm fine. No. Because forgiveness is given to people who are asking for it. Exactly. Diba? Oo. Sabi nga nila, if you're not gonna ask, it will not be given to you. So you have to ask for it. Siguro sa kanya meron na kahit papaano okay na yung damdamin niya, okay na yung isipan niya. Yes. Pero at the back of her mind or his mind, yung subconsciously, Wow. meron pa ring sama ng loob o sakit na nararamdaman. And I think it's very important for every people, whoever you are, kamag-anak ka man o hindi. Yes. Especially kapag kamag-anak ka, humingi ka ng tawad. At wag po natin gagamitin ang salitang matanda na ako. Wag natin gagamitin ang pagiging senior para magkaroon ka ng hard pass para hindi ko na kailangang humingi ng tawad. The more that you need to ask for forgiveness kasi matanda ka na eh. Ikaw na yung nandun sa dulo ng kalendaryo. Ikaw ang humingi ng tawad.
Dapat. Oo. Maliit man o malaki yung ginawa mo, please, sumingi po tayo ng tawad. Hindi man nakasakit to para sa kanila, hindi nyo pa rin alam kung anong effect nila. Yes. Oo. At hindi naman natin kailangan mag-live o Oo. ipunta sa social media yung paghingi natin ng tawad. Kasi for me, personal asking for forgiveness is even better. Yeah, rather Hindi ka than- kailangan mag-public apology. Unless kung yung apology mo, nakatuon talaga sa pagkakasala mo sa buong bayan. Oy. Totoo din. Sorry. Diba? And at saka Ganon. din, wag po tayong magalit sa isang tao kung hindi pa kayo napapatawad kahit nag-ask kayo ng forgiveness. Oo. Kasi ang forgiveness naman hindi siya agad-agad na ibibigay. It also Exactly. takes time. Oo. Exactly. Meron din yung time na kahit ilang days pa lang, napatawad ka na, yung iba years pa lang, saka ka Oo. pa lang mapapatawad. Pero Oo. ganun talaga ang life. Ako Oo. meron akong experience na ganyan. Ang tagal na namin hindi nagkita and then suddenly sa isang cafe, Yeah. nagkita kami. Lumapit siya. Yumakap siya. Oh. Pero yung salitang sorry, wala. Ay, oo. Ang awkward na kailangan ko din siyang yakapin. Sorry pero totoo. Oh. Parang sabi ko, grabe yung sama ng Ginawa? yung bigat Mm-mm. na binigay mo sa akin dahil sa mga salitang nasabi mo. Yes. Nung nagkita tayo, ni kahit pasensya wala. Ah. Parang, na-miss kita. Okay. Pero parang may namimiss kang ibang salita. Oo, na Diba? kailangan mo para mawala Hindi na niya talaga. nabanggit. Ah. So parang sa akin, no, hindi pa tayo tapos. Wow. Oo. Ikaw ba, Miss Bea, paano ka, kunwari may nagawa kang kasalanan, paano ka ba nag-ask ng forgiveness? Just sasabihin ko, sorry. Sorry sa mga nasabi ko, sorry sa mga nagawa ko. Ah. Ngayon, kung hindi ka pa handang patawarin ako, okay lang ako. Yes. Kasi ako, nagawa ko na yung part ko na humingi ng tawad sa'yo. Ganon. Oo. So ako, free na ako doon Oo. sa kasalanan yun. Kasi binigay ko na, hiningi ko na yung kapatawaran. Hindi mo binigay, so ngayon, ang bigat nasa sayo na. Uy, Hindi, Ganun which is ba? true. Ganun ba Totoo yun? yan, kasi ikaw, naibigay mo na, sorry Oo. sa mga nagawa. Hindi pa ako okay. O okay, sige, kung okay ka, magsabi ka lang, ready naman Oh, ako. yeah. Basta ako, nakahingi na ako ng tawad sa'yo. So sabi ko nga, I'm free of that already. Yes. Yung guilt, wala na sa akin, humingi na ako ng Kasi tawad eh. oo. Pero ikaw na hindi pa nagbibigay ng kapatawaran, sino mas Mabigat nabigat? pa rin. Diba? Totoo. Pero humingi ako ng tawad. So ikaw na pinaghingian ko ng tawad, for sure naman, naiisip ko din, hala, humingi na siya ng sorry, sige, patawarin ko. Galan. Sa akin, hug-hug. Talaga, tas iiyak na ako. Wala, sorry na. Gaganon. Yes. Pero depende kung sining Oo. magsasorry. Hindi naman pwedeng yung isa tapos ihahag mo tapos mag-sorry ka. Hindi pwede. yun. Oo. Pero pag may mga magsusorry po sa akin, sulsulan nyo ako kung sa dulo. Yes! Kuhanan nyo Bigyan akong niyang vegetable pagkain, salad. vegetable salad, ilabas nyo ako, bigyan nyo ako ng mga gift kasi materialistic po akong Oo, tao. yun lang. Oo. Pero let's Eme give lang. everyone na. Yes, yes. Hello nga pala kay Brian, anong pangalan niya? Brian Uson. Yan sa may Labrador, nakikinig. Nanonood sila sa atin ngayon. Gayon din kay, si Ma'am Ren sa Hi, LU. Ren. I miss you. Hi, We Budangski. miss you so much. Budangski. See you very soon. Yes. Mwah. Mga ka-MB, umpisa pa lang yan ng ating matamis at makulit na usapan dito sa Morning Balitaktakan. Maya-maya naman ang mga balitang nakalap ng RNG News. Kung saan po, nako po, naiinip na po ang sambayan ng Pilipino kasi hanggang ngayon, wala pa rin mali yung dapat term, wala pa rin pong nakukulong dito sa mga sangkot sa mga maanumalyang flood control project. Wala pa diba? rin? Ilang years na? Bakit ganun? Pag normal Ilang na years tao. Ilang months na? Oo nga, pag normal na tao, nakaw Ang lang bilis ng tinapay, bilis Isang linggo lang, parang agad-agad nasa Agad-agad. kulungan na. Oo nga, pero let's see. At hindi lang po yan, dahil ngayon yan, na pinag-uusapan natin kanina yung mga weather. Alam mo ba na mas lalong, pag lumalapit ang holiday season, mas lalong lumalamig, mas lalong nagkakasakit ang mga Ay, tao. oo, yan yung sinasabi ko. Kaya Dapat- naman nagpaalala po ulit ang otoridad dito Oo. sa mga peking gamot. Ay, Kasi marami na. Dumarami na laganap naman ang mga na. peking gamot. Exactly. At, Diyos ko, okay lang, basta dumami ang peking gamot, wag lang peking tao. Ay, mali pa rin yun. Ay, mali pa rin. Mali pa Sorry, rin. sorry. At Tapos? hindi lang po yan, dahil po tuluyan ng kinatigan ng Korte Suprema ang 4 na taong termino ng bawat barangay at SK officials. I see. Nako, nakaabang-abang ang ating mga balita. Siyempre, kaabang-abang din ang makikilala nating Gen Z na naman na magpapakilala ng kanyang sariling perspektiba. Mamaya na yan, dito sa Morning Balitaktakan.
bahaging ito ay hatid sa inyo ng Homebound Furniture Plus. Offers home, outer, office, and customized furniture. Located at ground floor Centerpoint Plaza, Bakaking Central Marcos Highway, Baguio City. Visit now! This program is brought to you by Elegant Suites at West Burnham Place, Baguio City. Your cozy home away from home. Enjoy a spacious living area with modern style, large windows with stunning city views, and beautifully designed bedrooms that offers the perfect comfort and relaxation after a day of exploring Baguio City. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Palm Grove Hot Springs and Mountain Resort. Located at Asin ng Alisan Tuba Benguet, rain or shine, Palm Grove is ready for you. Sinasaktan, pinoprotektahan. Parang helmet sa ulo pag nasadaan. Isuot na yan hanggang saan makarating. Practice safety over land over sea. See? Ligtas at malakas. Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan. Ay Healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo. Sa ulado ang pitong ito. Sa healthy habits go na go. Para sa Healthy Pilipinas. Every musician remembers their first note, their first spark. Whether you're just starting out or ready for the big stage, Muzar Music has the gear to get you there. Guitars, drums, keyboards, and expert advice from people who live for music. Muzar Music, bringing music closer to your hearts. Muzar Music since 1976. November 17, 2025, narito mga balitang nakalap ng R&G News. Matapos ang 3 buwang pag-iimbestiga, naiinip na ang mga publiko kung bakit wala pa ring nakukulong sa mga sangkot sa maanumalyang flood control project. Magbabalita Charles Nicolimo. Halos buong araw na nagtitinda ng iba't ibang merienda si Nanay Jane sa Burnham Park, Baguio City. Bagamat dapat nagpe-pension na lamang ito at nagpapahinga sa hirap ng buhay at mahal ng bilihin. Kaya naman hindi nito maiwasang uminit ang ulo nang malaman ang malawakang korupsyon sa mga manumalyang flood control projects sa bansa. Diskarte, talagang tiyaga sa buhay. Talagang maghanap buhay. Ano bang hintayin ni sa gobyerno? Di ba nga may mga flood control, nakakainis or what? Pero matapos simula ng investigasyon sa mga manumalyang flood control projects, hindi nito maiwasang magtanong kung bakit wala pa ring naipakukulong. Ano-ano sila dyan sa Senado, ang haba-haba ng proseso. Sabi nila, magnakaw tayo, wala namang yatang ebidensya. Pag sasabihin ng kasama, mag-witness ka, parang takot silang mag-witness, diba? Kaya naman ang senior citizen na si Bella, naiinip na rin sa kakaantay. Lahat ng may kasalanan, makulong. Makulong na ngayon na. Nauna. Ito rin ang tanong ng taong bayan. 3 buwan nang nakakaraan mula nang simulan ang investigasyon sa mga flood control projects. Kahapon, November 13, nagbigay na ng ulat ang Pangulo ukol dito.
At ayon sa Pangulo, makukulong na raw bago pa man magpasko ang mga nasa likod ng mga manumaliang flood control projects. Bago magpasko, marami dito sa napangalanan dito ay palagay ko nasa ano na, matatapos na yung kaso nila, buo na yung kaso. Makukulong na sila. Wala silang Merry Christmas. Before Christmas, makukulong na sila. Dito, 37 mga opisyal, kontraktor at mga mambabatas ang inendorso ng Independent Commission for Infrastructure na sampahan ng patong-patong na reklamo. Bagamat hindi binanggit ng Pangulo kung sino ang iba pang mga makakasuhan, sinabi nito na wala pa sa listahan si dating House Speaker Martin Romualdez. No, with the Speaker, no. Not as yet. Not as yet. If something else comes out, then he might have to be answerable for something. So, again, you know, we don't file cases for optics. We file cases to put people in jail or to make people answer. Pero pagtitiyak ng Pangulo, wala silang sasantuhin. Bigyan nyo kami ng lahat ng ebidensya na meron kayo para magamit natin, para kasuhan kahit sino. Wala naman, walang immune dito walang exempted dito sa mga investigasyon na ito. Nakatanggap ang Pangulo ng higit 20,000 na report sa sumbungan ng Pangulo. Pero isa raw sa mga dapat sumagot dito ay si Representative Zaldico. Kaya malaking tanong kung maaari ding gawing state witness si Ko. That option is always there, except for them who are the most guilty. Do you think he is? I don't want. And then pag sinabi ko, sasagutin kita, sasabihin nyo, prejudge. Let the courts do their work. Tiniyak naman ng Pangulo na ipakakansela na ang pasaporte ni Ko kapag nasampa na ang mga kaso laban sa mambabatas. Samantala, ngayong araw, November 14, muling nagpatuloy ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ukol sa manumaliang flood control projects. Imbitado rito ang 19 na mambabatas pero sa sulat na ipinaabot ni House Speaker Bogie D, tumanggi siyang payagan ang mga mambabatas na humarap sa pagdinig. Ayon kay D, humarap na ang mga nasabing mambabatas sa Independent Commission for Infrastructure o ICI bilang pagsunod sa utos ng Pangulo na makipagtulungan sa ICI. Kasama sa mga inimbitahan si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico at dating Speaker Martin Romualdez. Pero sa kasagsagan ng hearing ng Senate Blue Ribbon Committee, isang video ang in-upload ni Zaldico sa kanyang Facebook account. Dito nagsalita na si Zaldico sa kanyang mga nalalaman ukol sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Ayon kay Ko na dating chairman ng Committee on Appropriations, si Pangulong Marcos daw ang nag-utos sa mga questionable insertions sa 2025 budget. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. Sa isang pagpupulong daw, ibinigay ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan ng 100 billion peso insertion na galing di umano sa Pangulo. Galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi po ni Yusek Adrian Bersamin, yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami right after the elections, May 2022, sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin and PBBM habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ako na utos talaga ito ng Pangulo. Dagdag pa ni Ko, pinagtalunan pa nila di umano kung magkano ang halaga ng unprogrammed funds para sa 2025 budget. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa.
Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sec. Mina Pangandaman. Kasunod ng paglalahad ni Zaldico sa mga alegasyong ito ay naglabas siya ng mga listahan ng proyektong iniutos di umano ng Pangulo na i-insert sa 2025 budget na nagkakahalaga ng kabuuang 100 billion pesos. Ayon kay Ko, desidido na siyang magsalita sa kanyang mga nalalaman matapos daw siyang gawing panakipbutas o poster boy sa nangyayaring korupsyon sa bansa. Charles Nicolimon, RNG News. Ngayong flu season, kaliwat kanan na namang mga sakit ang naglaganap. Pero sigurado ka bang hindi peking gamot ang iyong nabibili? Alamin sa report ni Jose Robert Envento. 4 ang anak ni Bernadette at ngayong umiihip na ang malamig na hangin ng amihan. Uso na naman ang malatrangkasong sakit. Usually sa mga anak ko talaga tinataman. Actually nitong mga nakaraang linggo, halos lahat kaming pamilya, tinamaan kami ng trangkaso, ubo, sipon. Kaya't hanggat maaari, nag-i-stock na siya ng mga gamot, gaya na lamang ng paracetamol, para may magamit kung mayroong makaranas sa kanila ng lagnat. At bilang isang ina, sigurista raw ito at sa mga pinagkakatiwalaang mga butika o doktor lang ito bumibili. Basta ako, kampante ako pag ang gamot ay galing mismo sa doktor. Yun, kampante ako na totoo yun. Hindi peke. Kasi hindi ko naman natin alam kung paano titignan ang peke. Diba? Ako man din, hindi ko alam. Ayon sa Food and Drug Administration o FDA, hindi raw matitiyak kung peke ang mga nabibiling gamot sa mga tindahan o hindi lisensyadong mga butika. Pero ang mga peking gamot na ito, hindi lang mabibili sa mga tindahan, kundi pati na rin online. Ayon sa FDA, mayroong pagkakahawig ang mga peke sa tunay. Bagamat mas mura daw ito, maaari namang masakripisyo ang iyong kalusugan. Pag nakita natin ang gamot sa online, TikTok, Lazada, kung saan-saan man, basta it's an online market, sigurado po yan that is counterfeit since we have a regulation on the online market. Wala po talagang nilalagay sa online market na drugs and medicines. Ang mga peking gamot ay hindi garantisadong mabisa. Maaari din itong magdulot ng antimicrobial resistance o hindi pagtalab ng gamot laban sa iba't ibang mikrobyo. Posible rin na mayroon itong sangkap na mapanganib sa kalusugan na maaring ikamatay nang makakainom nito. Aminado naman ang Food and Drugs Administration na maging sila hirap sa pagtukoy kung sino ang manufacturer at kung saan galing ang mga peking gamot. Pero sa tingin nila, maaring konektado ito sa mga sindikato at ipinapasok sa bansa. Ilan sa mga gamot na madalas pinipeke ay ang paracetamol, antihypertensive, antibiotic, at maging anti-rabies vaccine. Katunayan, sa Cordillera, 100 vials na nito ang nasa wata ng Food and Drug Administration ngayong taon. We have this already found in our region. Ito na, we had SIS 100 rabies vaccine. Kung saan man yun, siguro we will ilabas po natin in an official Pero ano nga ba ang palatandaan ng hocus-pocus na ito? Una, mabilis madurog. Maaari ring suriin ang kulay at kung mayroon itong mabahong amoy. Hindi malinaw ang print sa label. Mabilis din itong mabura. We have this already found in our region. Ito na, we had SIS 100 rabies vaccine. Kung saan man yun, siguro we will ilabas po natin in an official Paalala ng ahensya sa publiko na sa lehitimo at lisensyadong butika lamang bumili ng gamot. At kung may agam-agam sa nabiling gamot, maaring magsumite ng reklamo
sa online reporting facility ng Food and Drug Administration o sumangguni sa pinakamalapit na tanggapan ng FDA sa inyong lugar. Ang sinumang mahuling nagbebenta ng peking gamot ay maaaring maharap sa kasong paglabag sa Republic Act No. 8203 o ang Special Law on Counterfeit Drugs at Republic Act No. 9711 o Food and Drugs Administration Act of 2009. Jose Robert Inventor, RNG News. Halos 2 buwan mula nang i-postpone ang barangay at SK Election 2025, ganap na 4 na termino na ang maibibigay sa nakaupong barangay at SK officials ayon sa Korte Suprema. Narito ang report. Taong 1999 nang unang tumakbo bilang isang kagawad si Tatay Santos ng Barangay Imelda Village sa Baguio City. Anya na sa puso na niya ang makapagsilbi sa kapwa, kaya naman umabot ng halos 2 dekada ang paninilbihan niya bilang kagawad. At noong lamang 2023, nagpasya naman siyang tumakbo bilang kapitan sa kanilang barangay. At sa pagkakapanalo nito, kinilala siya bilang pinakamatandang kapitan sa lungsod sa edad na 84. Gusto kong manilbihan, nakita ko kasi sa barangay namin, medyo maraming kulang na i-improve. Ang gusto ko sana sa education at saka sa social services. Kasi ang social services maraming scope yan. PWD, senior citizen, solo parents, mga DCPC, sa daycare, lahat, halos lahat na hinawakan ko kasi yan ng social services matagal. Pero gusto ko sana mga programa matuloy pa. Pero sa kanyang pagtanda, mayroon na rin itong mga iniindang sakit, kaya ang kanyang mga anak nais na siyang pahintuin sa pagsisilbi. Kasi 84 ko na, marami na rin akong nararamdaman. Diabetic ako ng 15 years. Nag-aano ako ngayon. Maintenance. Pabuhay ako na sa mga mas bata. Kasi dapat ang tumakbo ngayon, mga computer literate na, mga marunong sa lahat. Isa lamang si Tatay Santos sa daan-daang mga punong barangay sa lungsod ng Baguio na nakatakdang magtapos na ang kanilang termino ngayong taon bilang isang barangay officials. Pero nung 13 ng Agosto, pinirmahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang batas na magpapahaba sa termino ng mga barangay at SK officials. Dahil dito, magiging 4 na taon na ang termino ng mga barangay at SK officials. Pero noong 26 ng Agosto, naghain si Atty. Romulo Macalintal ng petisyon na gawing unconstitutional ang nasabing batas. Maliban dito, mayroon ding 3 petisyon na inihain sa Korte Suprema. Pero nito lamang November 11, sinabi ng Korte Suprema na hindi unconstitutional ang term extension ng mga barangay at SK officials at ang paglilipat sa barangay at SK election. Alam nyo naman, katatapos lamang nung isang araw lang yung paglabas ng decision ng Supreme Court closing the doors for the December 1 barangay and SK elections and opening yung November 2 2026 barangay and SK. At dahil doon, finally, ma-iron out at mapaplansya na ng COMELEC yung kanyang calendar of activities moving forward from the 2025 BSK. Dahil dito, ang mga barangay at SK officials na nahalal noong 2023 ay nakatakdang magpaso ang kanilang termino sa 2026. Okay naman siya, nakakatulong din, kaya gusto ko siyang 4 years sana. Ako kasi, botante na ako dito sa Baguio ng ilang taon. So, nakikita ko kasi mga ibang matataas dyan. Parang hindi naman ginagawa ang mga trabaho. Based doon sa batas, extending the term of our barangay and SK officials from 3 years to 4 years, magiging first Monday of November 2026. The next election for barangay and SK will be first Monday of November 2030 and every 4 years thereafter. Dahil dito, balik muli sa paghahanda ang COMELEC sa pagdaraos ng halalan sa 2026.
Patuloy pa rin ang voters registration sa lungsod ng Baguio na nagsimula noong October 19 at magtatapos sa May 18, 2026. Pinaalalahanan naman ng COMELEC Baguio ang lahat ng mga hindi pa nakaparehistro na magparehistro na sa kanilang opisina mula Lunes hanggang Sabado. Sa tingin po natin, mas malaking impact sa kabataan sa the elections kasi it involves their future and it's high time. Hindi nila oras bukas. Ang oras nila ay ngayon na para ma-change natin, ma-overhaul natin ang gobyerno. If we keep on electing corrupt leaders, ito ang magiging resulta ng lahat ng ito. But yung change ay nasa ating kamay by how? Electing the right leaders. So, taasan natin yung standard natin. Kung may bahid na korupsyon ng isang tao, huwag na nating ihalal. Angel Arquero, RNG News. At yan ang mga balitang nakalap ng RNG News. Abangan mamayang alas 5:45 ang maiinit at nagbabagang mga balitang hatid ng Luzon Headlines. Muli ako si Angel Arquero para sa Morning Balitaan. Magbabalik ang Morning Balitaktakan. Magandang umaga sa ating lahat. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences. Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences, a high-end and exclusive residential enclave and boutique luxury resort located at the heart of San Juan, La Union, the surfing capital of Northern Philippines. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pongtao Dashcam Supplier, located at Longlong, La Trinidad, Benguet. Pongtao, para sa mga kailangan ng inyong sasakyan. Child Advancement Therapy Center, Center for Children with Special Needs, Learning Difficulties, Speech Delay, Behavioral Problems, and Academically Challenged. Our goal is not just to teach skills, but to build brighter futures for these children and their families. Surf to Sawa with the most affordable prepaid fiber to home, powered by Converge. Enjoy unlimited internet for just 700 pesos a month. Walang lock-in period or kontrata. Napakamura at 4 pesos daily only. Mabilis at available nationwide. Visit us today at the ground floor of Baguio Methodist Building, Marcos Highway, in front of BGH Flyover, or like and visit our Facebook page, Highland Internet Surf to Sawa. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng 2.28 Cafe, located at Ridgewood Hotel Mabuhay Accommodation at 17 Julian Felipe Street, Barangay Luwalhati, Baguio City. At ng Brizzle Ridge Cafe, located at Brizzle Ridge Residences Condominiums, Pacdal via Ambuclaw Road, open from 7 a.m. to 6 p.m. Maaari niyo silang i-contact sa 0906-058-4232. 7 Healthy Habits para sa Healthy Pilipinas. Bawal na usok sa atin, baka ako hikain, di nakakagalak ang bisyo. Hi, how can I help you? Dito na tayo sa kakaibang high. GB sa Bishop Free Lifestyle. Do it right now. Nalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay Healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado mapitong ito. 7 Healthy Habits ko na to. Para sa Healthy Pilipinas. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers.
Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. At nagbabalik ang morning balitaktakan. Kamusta ka? Good. I'm pretty and I'm glowing. Charot! Yes! You're glowing inside. Magandang i-unbox yung emotions na mga ganyan ngayon, Oo, di ba? pwede naman, pero wag muna. Wag mo nang i-unbox Oo, yung wag mga muna. nararamdaman. Tsaka Oo, na, pagka nagkaroon na ng family reunion, doon yung unboxing talaga ng feelings. Oo. Ay, sa'yo. Sa akin, no. Ay, naku, speaking of unboxing, mga ka-MB, collect, unbox, repeat. Kwento ng saya, kilig at sorpresang nasa loob ng mga blind boxes. Alamin natin yan dito sa Gen C's. Okay, wait lang. Hear me out. Why are we like so obsessed with tiny blind boxes na hindi naman natin alam kung anong laman nitong mga to? Is it the mystery? Is it the thrill? Or is it the mystery na may thrill? Like, this is the Gen Z dopamine. Hey besties, this is Yana Angeli from Isabela State University and ngayon nagbabalik na naman ang iyong favorite segment na Super Gen Z Things. And today, we're talking about blind boxes. Ating alamin kung bakit nga ba sila ting ngayon dito lang yan sa Gen Z. Pero wait lang, saan nga ba nagsimula ang blind box craze na ito? Well, ayon sa research, blind boxes started in Japan noong late 1980s, inspired by the gachapon capsule toy culture. Dito nagsimula yung idea na random toys ang makukuha mo sa isang capsule machine. Eventually, nag-evolve ito into boxes with sealed surprises para mas premium ang dating. Parang mystery plus one collectible in one. Noong early 2000s, big brands in the US brought the concept to designer toys and art figurines, kaya sumabog lalo ang trend sa Western markets. Today, halos lahat ng fandom may blind box. Anime, K-pop, games, movies, pati random cute animals, name it. Kaya pala kahit saan ka magpunta, may nagko-collect. Kasi ang blind boxes naging global phenomenon na. So bakit nga ba we keep coming back for more? Let's check out what inside this box, figuratively and literally. Nandito po tayo ngayon sa Baguio City kung saan collectors unite. Let's find out what the hype is all about. I am Jermaine Dolay, currently residing at Baguio City. My name is Ezekiel and I'm from Baguio City. Okay, so first question is, how did you even get into blind boxes? Was it a TikTok thing or you just accidentally bought one and got hooked? Actually, ano lang siya, gift lang siya sa akin kasi it reminds me of them daw kasi na it reflects my personality doon sa my creatures na yon. And then eventually, na-curious ako about collecting. So, I just bought one for myself. Kaya, ayun. Ang aking kasagutan dyan is actually isang gift yung first ever na naging part ng collection ko. Ito siya. Nasa side ko siya.
It's a Smithsky Museum, and of course, very memorable siya sa akin kasi galing siya sa aking best friend. So, ito po siya kung makikita. What makes blind box collecting so addicting for you? Is it the surprise, the satisfaction, or the flex on IG stories? Sa akin siguro is yung satisfaction. Kasi parang, ano ba? Parang for me kasi investment kasi yung mga Smithsky baby. It's actually the surprise, yung makukuha mong fulfillment pag nakapull ka ng isang bagay. Tapos, it's also yung pag-post mo sa kanila sa social media, like kung dadalhin mo sila sa cafe, and even pag dadalhin mo sila just sa school, just take pictures of it. Like, parang ang cute niya kasi sa mga photos. So, okay, next, what's the feeling pag nakuha mo na yung rare item? On a scale of 1 to I could cry, gaano kasaya yun? Siyempre dun na sa that I could cry. Siyempre, it's like the rarest thing na talagang gustong-gusto ng mga collectors, and I have it. And hindi ko siya ipagpapalit sa kung ano man or i-trade sa kung sino man, since it's a rare collector's item. So, sa akin, I could cry kasi parang siguro, kaya nga nagko-collect ako hanggang sa makuha ko yung parang pinaka-rare. Last na, any advice for first-time collectors? Like tips para hindi ma-bankrupt but still enjoy the thrill? Ang isa sa mga tip ko is, of course, dapat maging financially ready kapag nag-collect. Tapos, dapat nagiging passionate ka or minamahal mo kung ano yung gusto mo maging hobby. Ako kasi before, paiba-iba ako ng hobbies. Ang dami kong tinatry, tapos hindi ako nagtatagal. Tapos, sa pagka-collect ng mga ganitong bagay, mga Smithsky babies, parang yun na nga sa akin, dapat maging ready ka financially. Need natin i-separate yung needs at wants natin and be financial literate din. Alamin natin yung mga boundaries natin sa paggastos and sa pag-collect. And to be responsible as well. Alam naman natin na malaking investment ang kailangan sa pagko-collect, and we should know na yung responsibilities natin na dapat may natitira pa rin sa atin at hindi lang natin siya completely iginagastos sa mga ganitong bagay. And just enjoy collecting as long as you're responsible enough. So now that we got the answers kung bakit sila nagko-collect, atin namang alamin ang science behind the thrill of not knowing what to expect. Like with blind boxes, mystery loot, or gacha games. It has a lot to do with how our brain processes uncertainty plus reward. Here's the explanation behind it. Dopamine and anticipation. When you open a blind box, your brain releases dopamine, the feel-good chemical. Ay, ano to? But get this, it's not just the reward itself that triggers dopamine. It's the anticipation of getting something rare or special. And What if I get the rare one moment? Pure dopamine hype. Variable reward system, aka the casino effect. Same logic behind slot machines and gacha games. Our brain loves unpredictability. Yung hindi mo alam kung anong makukuha mo. It makes the reward more exciting than if you knew what to expect. Surprise boosts satisfaction. Psychologists call it the uncertainty effect. Studies show people enjoy rewards more than what they're unexpected. Mas nakakakilig, mas may impact. Novelty craving Gen Z brains are wired for novelty, new, shiny, limited edition. The randomness keeps the things exciting and avoids boredom fatigue. Now, let's hear it from the seller's side. My name is Jay. So, paano po nagsimula yung store ninyo sa pagbenta ng blind boxes? Was it always part of your products or naad lang because of the trend? It started out of curiosity. Nakyutan ako sa Hirono na nakita ko sa friend ko, kaya napabili ako ng isang blind box. Then, nag-try akong i-sell siya sa UB. Tapos nagustuhan siya ng mga student, kaya me and my partner realized na in demand yung blind box here sa Baguio. Actually po, ever since po nag-open yung shop, nagbebenta na po kami ng blind boxes. So, nagugulat din po ba kayo minsan na hype around rare pulls? Like, have you seen customers go wild po? Yes po. Bihar lang po kami makakita ng ganon, pero nakakita na po kami. Actually, kasi hindi nila pinupull din yung mga nagiging blind box nila sa sa kanilang mga bahay na, pero nag-chat sila or nagko-comment sila sa TikTok account namin. Okay, last na po ate, do you personally collect? And if yes, anong favorite mo? Yes. Actually, ang kino-collect ko lang talaga mostly Chase. Pero, ang pinaka-favorite ko si Staying Up.
Blind boxes are more than just toys. They're collectibles, content, and a coping mechanism. So mga ka-Gen-Zs, kung gusto nyo ng konting thrill sa araw nyo, maybe try unboxing your first blind box. Pero who knows, baka ikaw nang next na makakuha ng rare item. Pero don't blame me kung ma-addict ka ha. This is Yana Angeli from Isabela State University, your co-collector bestie. Wow naman, thank you so much kay Yana ng Isabela State University sa pag-unbox ng mga mamahaling mga laruan. Totoo. Oo, coping mechanism pero ang mahal. Yan yung mga hindi Diba? pwede sa atin. Yeah, oo. Lalo na pag meron tayong mga bills na binabayaran. Yes. Unless, sabi nga dun sa napanood natin, you have to be financially stable din pag nangongolek ka or gusto mo maging isang collector. Kasi, kung anak ka ng alam mo na, so bakit hindi? Kahit ilang box ang kunin mo. Actually, nagtingin-tingin ako ng mga ganyan. Kasi Ah. na-curious ako kasi hindi naman ako fan. Hindi ako fan. Pero naku-curious kasi ako kasi ang trending nga. Yes. And yung So, isang, bumili ka? No! Dapat! Pero nung nakita ko yung price, halos 1,000 isang box. No, Oo. sorry. Ang gusto ko talaga dyan, Hirono eh. Ang cute kasi ng mga characters na pinoportray ni Hirono. Tapos pati yung green na maliliit. Yes. Oo, yung parang meron kay Ron. Oo, gusto ko din sana siya. Pero sabi ko nga, you have to separate nga daw yung wants mo at saka yung needs mo. Yes, it's trending. Yes, nagiging coping mechanism mo siya. Pero kapag wala ka naman ng pera dahil sa pangongolek na mga ganyan, di ba mas lalo kang malulugmok sa kalungkutan? Totoo yan. Instead na maging masaya ka kasi kung ano-ano yung surprise na makikita mo sa loob, Na. wala na. Oo. O pag-ipunan mo lang siguro, pwede yan. Hindi naman natin sinasabi na mali yung ginagawa ng mga collectors. Ang sinasabi lang natin, you have to be responsible then in spending the money that you already have. Yeah, especially, hindi naman lahat ng estudyante may kita. Oo, yung iba, siguro, families, ganyan. Pero as much as possible, let's tipid. Wow! Yes, let's tipid muna. And then if you have your own money na to spend, go. Yes, exactly. Pero kung kaya nyo naman bilang isang estudyante, why not? Go pa rin naman kayo. It's your happiness. Yes. And, hindi bawal. Oo, ang happiness din naman parang pagmamahal yan. Diba? Subjective. At saka parang itsura din yan. Subjective pa rin siya. Oo. Diba? Oo, tama. Because the beauty is in the eye of the holder. Mali tayong pareho doon. Oo. At saka ang pangongolekta, it's in the eye of the storm. Mga ka-MB, yan ang ating matamis at makulit na usapan ngayong araw ng Lunes, November 17 dito sa Morning Balitaktakan. Pasalamatan naman natin ang ating mga partners. Hongtao Dashcam Supplier located at Long La, Trinidad, Benguet, Hongtao para sa mga kailangan ng inyong mga sasakyan. Homebound Furniture Plus, a Baguio-based furniture showroom that offers home, outdoor, office, and customized furniture. PhilJeps accredited, free ocular inspection with free assembly and with a minimal delivery charge. Located at Pure Gold Building, Marcos Highway, Baguio City. Puerto de San Juan, your premier beach resort and hotel destination in San Juan, La Union. Experience Puerto de San Juan. Surf to Sawa with the most affordable prepaid fiber to home powered by Converge. Child Advancement Therapy Center, Center for Children with Special Needs, learning difficulties, speech delay, behavioral problems, and academically challenge. Yes. Located at number 1 Ignacio Villamor Street, Barangay Luwalhati, Albergo Hotel, Baguio City. You may contact them at 0967-402-5876. 2.28 Cafe located at Richwood Hotel, Mabuhay Accommodation at number 17 Julian Felipe Street, Barangay Luwalhati, Baguio City. Bristol Ridge Cafe located at Bristol Ridge Residences Condominiums, Pacdalvaya, Ambuclao Road, open from 7 a.m. to 6 p.m. Maaari niyo po silang i-contact 0906-0584232. Skinlace providing standard patient care and management equipped with up-to-date aesthetic treatments and FDA-approved laser machines in the aesthetic industry. Skinlace, crafting timeless beauty. Palm Grove Hot Springs and Mountain Resort located at Asinang, Alisan, Tuba, Benguet. Rain or shine, Palm Grove is ready for you. At congratulations nga pala sa The Inable Resurgence 5 Seasons of the Highlands kay Ma'am Avelin.
congratulations po sa napaka-successful na Season 5 ng The Inable Resurgence na nangyari nga nung Sabado sa Skyland Hotel and Resort dyan sa may Irisan. Maraming salamat. At syempre, congratulations sa lahat ng mga designers, mga models, at sa lahat ng mga naging parte ng event na ito. And that event is also a part of the Ibagyo 2025. So, expecting po natin na mas pinabongga pa next year, next season. Yes. Abangan natin yung Alapo. Alapo kung anong season na yan. Siyempre, abangan din natin ang Soiree of Styles na gaganapin naman sa Linggo ng alas 4 ng hapon dyan sa may Lafayette. Si Soiree of Styles by Sir Jonard naman yan. And of course, dito naman tayo sa pinakaabangan ng lahat, ang birthday greeting. So, na natin kay... Ay, wala. Na-greet na natin yung mga yan. So, punta na tayo sa happy belated birthday. Happy belated birthday kay Sir Julius Reynoso, a.k.a. Papa Carlo ng Barangay FM. Yes, and happy advance. Tapos na rin natin lahat yan. Wala na. Wala na po. Sa lahat po yung nagpa-birthday ngayong umaga na hindi na po namin nabate, happy birthday po sa inyo. At naway pagpalain ninyo mga Luluwa! At ilang araw na nga lang babago magpasko. 38 days na lamang, Pasko na! I can smell the spaghetti and macaroni. Your spaghetti and macaroni. Yes. I can see the mistletoe. Mistletoe, yes. Yun. I want to stand on a under a mistletoe with my someone is faith yan. Wow, sana all. Sino ba? Si Jade Dexter. Bakit? Alam mo, iba-iba ka nang minimension. Ano pa iba? Same lang yun. Yung last time. Hello, Jade Dexter. See you very soon. Wow. Very soon. Ito na ba yun? Yung galing ano? Ano ka ba? Huwag na natin pag-usapan yan. Basta hello. Hello po. Nakatapusin naman natin ang araw natin sa isang kantahan dahil nga malapit na ang Pasko dito sa ating kantagahan. Let's go, Last Christmas. I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Let's go! Happy viewing kina Sir Alan Leviste, kay Mama Maria Teresa Ipia. And of course, kay Mami ko. Tita, pasyal ako dyan sa bahay niyo very soon. Lilibre mo ako ng Thai food. Once bitten and twice shy, I keep my distance, but you still catch my eye. Tell me, baby, do you recognize me? Well, it's been a year, it doesn't surprise me. I wrap it up and send it with a note saying I love you, I meant it. Now I know what a fool I've been, but if you kiss me now, I know you'd fool me again. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Ooh, ooh, baby.
hiding from you and your soul eyes. God, I thought you were someone to rely on. Me, I guess I was a shoulder to cry on. Face on a lover with a fire in his heart. A man undercover, but you tore me apart. Ooh. The fun of real love, you'll never fool me again. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Face on a lover with a fire in his heart. A man undercover, but you tore him apart. Next year, we'll give it to someone. I'll give it to someone special. Wow. Yes. I'll give it to someone special. And that was Last Christmas by The Wall. Mga kaya pinakasama niyo muli ang nag-iisang bumbilya sa umaga, Miss Bea. At nakasama nyo rin ngayong Monday morning ang nag-iisang Shabebe Girl ng R&G, Miss Angel Arquero. Makita-kita ulit tayo bukas na naman para sa isang masaya, inspirational at very informative na Morning Balitaktakan! Mayat niya. Mayat! Have a wonderful week, everyone. Enjoy and stay safe. Members KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.